Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplan. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahaganaong microorganisms sa Lactoplan magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Fertilizers mahal na kaayo ang imong matigaw pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon sa inyong paani na mahaganaong microorganisms sa Lactoplan magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Fertilizers mahal na kaayo ang imong matigaw pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon sa inyong paani na mahaganaong microorganisms sa Lactoplan magka-half-size pagtubo sa Pirmitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan sa tanang kasakit ug mga problema sa Lactopaffi kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lactopaffi, o Lactopaffi, sa Lactopaffi permitang healthy. O Lactopaffi, o Lactopaffi, sa Lactopaffi permitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan sa tanang kasakit ug mga problema sa Lactopaffi kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lactopaffi, o Lactopaffi, sa Lactopaffi permitang healthy. O Lactopaffi, o Lactopaffi, sa Lactopaffi permitang healthy. Lactopaffi, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopaffi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopaffi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopaffi, bring health into your home. Lactopaffi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay ug uban pa. Ang Lactopaffi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopaffi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopaffi kitang tanan. Mag-Lactopaffi. Lactopaffi, ilimnon alang sa tanan. Lactopaffi, palit na. Lactopaffi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopaffi, tambal nga pagkaan nito. Basta okay, di ba? Wow. O di man nalipod pa,
sige ka, lakto papi, hindi ka nunaya, lakto papi taluwas. Sige ka, lakto papi, happy maglakto papi, maglakto papi. Maglakto papi. Maglakto papi. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:09. May buntag Sugbo. May buntag Kabisay ng Mindanao, lakip na dito sa Luzon. O si kinatibuk ang probinsya sa Sugbo. Kumusta mong tanan? Kutob sa maabot sa ato ang Sibya. Dinhi sa atong Tulumanon. Pulso sa katawhan. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 30 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta ang atong mga suking tigpabinaw? Labi na sa ato ang online platform nga naka-live ta karon dinhi sa atong Tulumanon sa Bantay Radio Cebu. Labi na diha sa atong mga listeners sa DYEJ sa lungsod sa Sambuan. May buntag ni Alan Rositi diha. Ako si Ray Pasaporte, mo'y makiguban kaninyo hangtod kita sa alas 12 sa kautuhon. Nga maghisgot o mga isyo nga may labot ang haring lungsod. Kumusta mo diha, no? Atong mga listeners, viewers sa ato ang online platform, kumusta ang inyohang mga nahimutangan diha? Wa ba mag-uwan? Kay dirisdak ba yan sa Sugbo, murag medyo gadag-om na sad. No? Halos kada adlaw na lang makasinati ta og pag-uwan. Umika ni ining hanging habagat
nga mao'y nagda karon og uwan sa pipila ka mga lugar dinhi sa nasod, ilabi na dinhi sa ato sa Subo. Dunay low pressure area nga gimonitor karon sa ato ang weather specialist sa DOST Pag-asa nga kining duha ka mga low pressure area, ang usa naa sa Philippine Area of Responsibility, pero kining usa tuwa sa gawas. Pero matod pa sa Pag-asa nga dili ni direkta nga mulambo ngadto sa usa ka bagyo. So kining atong uwan nga masinati matag karon og unya dala ni sa hanging habagat. Dunay mga pagdugdog og kilat nga atong masinati matag karon og unya mga kapulso. Atong mga hisgutanan, mga isyu nga atong hisgutan karon. Niadtong Miyerkules, formal na nga mibalik ang sesyon sa lower ug upper house, ang Congress ug ang Senate. Human sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni adtong Lunes mga kabantay. Unya kagahapon ang ikanapulo nga adlaw sa Senate impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Kagahapon ang ikanapulo kaadlaw unya doon nato'y gi-present ang prosecution kagahapon nga isip witness kadtong mga manager or branch manager sa Land Bank of the Philippines. Kabahin ni sa Article 1, no? Nga kadtong bank records, tax records o ingon man sa AMLC, kining sa AMLAC, AMLAC, no? Sa bahin sa kang Vice President Sara Duterte o ingon man ang iyahang bana nga si Attorney Mans Carpio mga kapulso. So kagahapon duhato ka mga witnesses ang gipresent, no, gikan sa alas 10 sa buntag gisugdan ang maong nga trial, ang ikanapo nga trial unya nahuman to mga alas 2. So gituyo ni nga giusab ang oras kay sa since day 1 hangtod day 9 ang oras sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagsugod og alas 2 sa hapon. Pero dunay sugyot ang pipila ka mga senator judges nga kinahanglan usbo na to ang atong oras buntag na human sa suna unya sa presidente niadtong Hulyo 27. Kay para makalihok pa sila, doon na sila mga sesyon sa Senado human sa impeachment trial niana ng mga alas 2. So muna nga gihuman gyud kagahapon kay doon na sila pagahimuon nga sesyon o bakaha sa ilahang mga komite nga gikuptan, so makalihok pa sila. So muna kagahapon alas 10 sa buntag gisugdan ang ikanapo kaadlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya kagahapon sa hapon doon na to sila kana bang sesyon nga diin nagtudlo og mga komitiba, no? Kagahapong adlaw kay mag-usab naman sad ni og mga committee chairmanship sa Senado. Maura po na diri sa kinini ang sa Cebu City or sa uban nga mga LGUs nga human sa State of City Address or human sa State of Municipality Address. Dunay mga kausaban sa Committee on Chairmanships. So mao na dito sa Senado kagahapon
dunay mga gipangtudlo nga mga dunay mga gipangtudlo isip chairperson sa Senate sama na lang ni Senador Jinggoy Estrada nga napriso na karon tungod sa iyahang giatubang nga kaso nga plunder. Gitudlo ni sila, bisag tua sila sa prisuhan. Silang Rodante Marcolita. So kagahapon, atol sa pagbalik na sa sesyon sa Senado, si Senador Jinggoy Estrada gitudlo ni isip chairperson sa Senate Committee on Electoral Reforms. Samtang si Senador Rodante Marcolita nga napriso sa Bnisya karon, mo ni gihimong chairperson sa Senate Panel on Tourism. Ato ding hisgutan karon na mga kapulso unya ang Department of Justice. Mipahibaw ni kagahapong adlaw nga mukabat kuno matod pa sa 841 ka milyones ka pesos ang nabawi og na turnover kuno na sa ngadto sa Bureau of Treasury sukad nga nagsugod ang proseso sa pagbawi sa pondo may kalabutan sa iskandalo sa flood control project nga gisugdan ni ang maong investigasyon ni adtong miaging tuig mga kabantay. Unya atong hisgutan ni kay wa ni nako matiwas gyud og hisgot didto sa Pika sa Bianan Kagadina. Kini bitawng public awareness lang ni sa atong mga listeners dinhi sa atong tulumanon nga kini bang magtuo ka nga mao na ni ang kahigayunan unta nga makakita ka og nindot nga trabaho or mahimo kang or himuon kang isip modelo nga entry point ni sa giingong online ni di ay kini bang chatan lang ka mukalit lag chat sa imuha or bakha or chat gyud no sa Messenger or unsa pang pamaagi diha sa kuan nga himuon ka nga model. Kining usa ka babae nga taga Naga City na biktima in taon ni siya sa usa ka pagpangilad niining usa ka lalaki nga nagpatuo nga or nitanyag kaniya nga himuon siyang modelo. Unya giingnan siya nga dunay text nimo nga maabot. Dunay tagai ko ana sa kana bang one-time password kaning OTP. Now karon tungod sa pagtuo ni ining usa ka babae nga susmay na lang ni kay gwapa sa ning bayhana, no? Nituo sab ni siya kay kani limang kag nga makatrabaho ka isip model, isip model pero di ay mao ni ang gihimo sa kanibang matawag na to nga online extortion scheme ni. Nga kining maong suspect nasikop ni human sa gipahigayon nga sa mga sakop sa Regional Anti-Cybercrime Unit dinhi sa Central Visayas. Nasikop sa mga operatiba kining maong suspect didto sa Metro Manila. Sus, tagan Manila man di ay. Manila man di ay ni. Human kini nalutsan og warrant of arrest. Warrant mipagawas og warrant, no? Ang Regional Trial Court Branch 76 sa Dakbayan sa Naga mga kapulso. So didto nasikop ni kay kining maong biktima miduol ni sa Cybercrime Regional Anti-Cybercrime Unit dinhi sa Central Visayas. Suman siya nakahatag na, no?
og kwarta nga 37 mil ka pesos ngadto sa suspect nga nagsigilag pangayo niya unya gihulga na siya nga kining imong mga files unya ako ning i-post sa unsa man ni Telegram ba to ni? Pinaagi di ini sa email, dunay link diha nga sa email nga imong i-click. So nailad in taon ning maong babay. So kamo diha nga akong naminaw karon sa atong tulumanon, ayaw mo pagpailad, no? Sa bisan unsa nga mga kuan diha kay labi na wa mo makaila. Sa atong mga batan-noon karon nga mga kababayan nga pulos na ra ba nagkupot di og mga cellphone, unya mailad in taon ni sila, madani ba sa alok nga di ay gamito ni sa pagpang blackmail, no, para makahatag lang ka og kwarta, makakwarta sila. Pero mao man ay lisod god kay ang mga kadto nang imong mga picture unya do na kay mga kuan diha mga no nagpicture ka sa imong private parts or naghubo ba ka dihag unsa nga para lang sa imuha lang god kanang nagsulo ba ka dihag bikini unya kuanto ang imong mga files dito. So mao na to'y gamiton sa pagpang blackmail, no? Mangayo ni silang kwarta ug di ka mohatag, ako ning i-post. Ingon ana unya sa imong kahadlok nga mukatap unya sa kanang sa social media ug uban pang kuan platform diri sa SOCMED. So mahadlok na ka. So mapugos na ka paghatag og kwarta. So mao na nga ato ning hisgutan karon taud-taod mga kapulso. Unya, kagahapong adlaw, ang atong People's Governor, nga si Governor Pam Baricuatro, didto ni sa mga lungsod sa Sibunga ug San Fernando. Nang apod-apod ni og fuel assistance sa atong mga habal-habal drivers og nang hatag sabnig na po kakilong bugas. Gawa sa napo kakilong bugas o kaning tag 3,000 nga fuel assistance sa mga habal-habal drivers ang atong Provincial Agriculture Office think og didto ba si ang ato ang CEO diri sa ASE Laboratories Incorporated nga si Engineer G. Sanchez kay siya man maoy consultant karon sa Agriculture and Food Security nga nanghatag pud ni og mga kana bang seedlings, no, sa atong mga mag-uuma sa duha ka mga lungsod nga ilang giadto kagahapong adlaw sa Sibunga ug San Fernando, no, atol sa pagpanghatag og fuel assistance sa Kapitolyo. So ato ning hisgutan karon taon. Sa atong pagbalik unya sa atong tulumanon pulso sa katawhan. Atong oras 26 minutos na pasado alas 11 sa buntag. Please stand by. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today.
Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopafi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopafi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopafi and bring health into your home. Health into your home. Oras sa Bantay Radio Cebu, 31 minutos pasado alas 11 sa buntag. Atong pulso sa katawhan day karon, muuyon ba mo nga muuyon ba ka nga dili manubag ang usa ka electricity provider sa systems loss charge o i-charge na lang sa mga consumer. Kamo dia. Karabag gikuan na ba to kaganina sa kagabi is balita nga si Manny V. Pangilinan ang kuan nga murag malugi sa sila ani. Kining kuan karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga amindahan or ipasar kining or amindahan kining balaod nun kaning sa ipiralo nga naghatag og dugang palasunon sa mga consumer sa elektrisidad nga diin gipatong sa mga electricity provider
ang kinini ang systems loss charge, no? Di ana to gipatong. Gawa ta makasabot og unsa nang ilahang mga gipangbutang diha. Basta kay nagtan-aw lang ta sa kana bang figure sa amount nga mao nay gipatong nila diri sa mga consumer. Perting og ikaw apiki gikas kwarta unya gamay kay kag bayronon ra ni dako na hinuon tungod anang ilang gipangpatong diha ngawa ka makasabot unsay kay di man ta ka explain ani tanawa ra gunang bill ninyo sa suga sa inyohang kuryente naa diha pertim pagkadaghana na gani diri sa Visayan Electric Company kaning Vico sa una magdakog kanang bill bitaw magbayad ko diri sa Vico daghana oy di ka makasabot no kay ug di ka mangutana sa taga Vico murag ug kuan lang ka unsa man ning ilahang gipangpatong diri nga pertir bang murag mo'y nakapadako sa imuhang bayronon mo ni naghatag og dugang palasunon sa atong mga konsumidor sa kuryente. Now karon gikuan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga sa iyang suna ni adtong Lunes nga wag tango na ning gipatong nga system loss charge ngadto sa mga konsumidor. Pero ang Visayan Electric Company kun Vico miuyon man, no? Uyon sila ani. Pero ambot lang ka ang ubang mga electricity provider nga kining kuan na unya, no? Pagwagtang na sa palasunon sa mga konsumidor sa kuryente nga ipatong ngadto or diri ka nato unsa kay ilang mga baruganan ani ambot ang uban nga mga electric cooperative ang si Bico 1, 1 ug 2 nga unsa may paagi kaani nila ron sa man uyon baka sila ani nga nag kuan man gani ni sila penalty do na sila charge nga 120 pesos gawas anang system loss charge nga patong sa mga konsumidor diha. Ug dili ka makabayad sa due date nga ilang butang diha sa bill, inig kaugma ana magpenalty na kag 120. Gani ka makabayad sa kuan kay wa kay kwarta, murag mulapas na ka, gidungagan pag yung kag penalty nga 120. Usa ka kuan tong pare lagi sa kaning moy kuan sa nagdumala sa Bico 1. Murag apil man siguro 2 o 3. 120 inyo dito engineer sa tuburan. Namoy penalty nga 120? Wa ka kasuig bayad dito or wa ka kakuan kanang mulapas mo bayad sa due date? Dito sa mua, sa Bico 1, 120 ang penalty. Panalitan, karon ang due date, unya wa kay kwarta, dili ka makabayad. Nang matagbaw pagkagpangitag kwarta, manghuwam ka si mong silingan, unya ugma na gyud ka makabayad kay ang imong gihuwaman, unya pang gabi ang kwarta. So dili ka makabayad sa due date karong adlaw. So ugma na lang yun. Nanay penalty nga 120. Dako kay ba? Which is plus aning gipatong nila sa mga konsumidor nga kining ilahang system loss charge kuno matod pa. Nga gipatong nila sa mga konsumidor or charge nila sa mga konsumidor. So dugang palas uno ni. So ako malipay ko ani. Wa siguro malipay ani sa gipahibaw sa presidente nga kani wag tango na ni. Kana kon matinuod ha. Kani lalisunon pa man ni. Kaya nga uban nga mga electricity provider do na sa ni kaugalingon nilang rason ug unsay ilang kuan. Di ba kami malugi ani? Di ba kami malugi kung ari na mo ni i-charge na ang kaning mga nga inay adto ni ipatong sa mga konsumidor. Lalisunon pa ni. Ambot og kuan ba ni? Mapatuman bagining mao nga hangyo
sa presidente nga iyang giapil sa suna ni adtong Lunes. So, ang inyong mga comment ha, nani sa ato ang official nga Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Ato laning siguro ugma pohon, ato ning basahon ang inyohang mga panahon, mga reaksyon o mga barugana niining atong pulso sa katawhan karon nga muuyon ba mo nga dili na manubag uyon ka ba nga dili na manubag ang usa ka electricity provider sa systems loss charge o i-charge na lang or i-charge na lang sa mga consumer. Kita pagpadayon na lang kitag bayad aning ilahang systems loss nga gibayra na tusod sa pila na ka mga tuig. Kada buwan ko tang gabayad aning systems loss charge kada buwan tani ini. Kada buwan nila ning gipatong. Unya dagko kay sweldo ning mga kaning sakop sa kaning board of directors. Ya ka usara mag-meeting sa usa ka buwan or by quarter ni ilang meeting. Ya dagko kay ni sila honorarium. Ginoo ko. Mga konsumidor diri mo ay nagpingit. Imbes gamay ra kag kuan katipid-tipid kag andar diya sa electric fan or baka sa imong ceiling fan or sa imong air condition kanang naay aircon na makasapar na kanang mga nagpataod og aircon sa ilahang mga balay makasapar gina na gina ikasapar nga makabayad gina sila. Timpo nga bayrono na sa kuryente. Pero kani intawong uban nga wa gyud. Walang wala gyud ba pero nagpataod lang kuryente kay lain man pug kaayog ikaw ray magsuga dihag lamparilla or magsuga dihag kandila. Nya ang imong mga silingan dihag gasiga. So maningkamot gyud ka. Maningkamot gyud ka. Nga kana bang magpataod kag kuryente, mangita kag kwarta aron maka pasuga lang ka diha sa imuhang balay. Ang rason ra ba ning uban nga kining mga kinawatay kunos kuryente kanang mga flying connection, mao kuno nay usa sa mga kuan pod nila nga dili nila mabantayan. Inyoham ng trabaho. Inyohan ng trabaho diha pag inspeksyon ng mga balay diha. Kung kinsa ng mga nangawat dihag kuryente. Kining atong tulumanon gipaluyuhan ni sa ASEL Laboratories Incorporated ang tigama sa lactopaffy food supplement o uban pang mga produkto sa sa ato ang agriculture product. Doon na tayo lactoplant, kining mga namuhiay o mga kahayupan o kanang mga nananom o kinini ang mga utanon. Naata ni ana ang ASEL Laboratories Incorporated. Naata ni ana mapalit ang atong mga produkto via online. Or pwede mo kuan diri linawas nga moari diri sa ato ang opisina diri sa sa corner 3 de Abril og Virama Avenue sa barangay Pahina sa Nicolas sa Dakbayan sa Sugbo. Mahimo mong mutawag sa atong mga hotline og landline or ari sa online sa Shopee o Lazada mga kapulso. Kaning atong lactopaffy na napamatud-an naman sud na sa pipila ka mga katuigan. Mao gini nag-una, no? Kaning mga food supplement ron nga inyohang mabati diya sa ubang mga sibianan. So awahay na kay niyoy. Awahay na kayo. So kining lactopaffy proven and tested na gyud ni. Gani abot na ta sa Luzon. Doon na daghan kayong mga nag-order ani sa Luzon. Kay tungod ang ato ang produkto, ang atong mga produkto sa ASEL Laboratories Incorporated na pamatud-an ani sa mga mag-uuma, no? Mga namuhi og kahayupan like kanang baboy, manok ug uban pa. Kay doon na tay mga vitamins diri. Kining Lactovet. Doon na sa tay kana bang disinfectant. Kanang sa mga alad ninyo sa baboy. Palit mo ni anang Insumo Plus. Sa mga offices, no? Kanang mga kuan diha,
Mahimo niyo ning ikuan diha sa mga pansayan ninyo diha. Mahimo niyo ning ikuan diha kay kuan man ni. Antibacteria man ni, no? So magamit ninyo ni. So sa bisan unsang paagi. Labi na sa mga nagbuhi og baboy. Sa dili pa ninyo butangan og bakti ng inyong ala diha. Balunasin na sa guli ng tubig og insumo plus. Kay para mawagtang ang mga kagaw-kagaw diha nga posibleng makuha na sa inyong mga binuhi nga baboy unya diha, like kanang mga baktin. So kinahanglan gyud nga managang ta kay nabiya ni puhunan ang baboy. Nani puhunan ang magbuhi kag baboy, palit kag baktin. Tagpila na maron ang kanabang kantidad sa baktin? Tag 3,000, tag ngadto sa 4,000 pesos. Unyag mupalit kag tulo, 12,000 na. Plus imo panglawg, unyag mamatay na diha, ug di na nimo, sudlan na nimo ditsong ala diha nga way kuan diha. Delikado kayo ug masakit. Unya mamatay. So tabla ang imong puhunan. Okay, padayon ta sa atong hisgutanan karong buntaga. Kagahapon, atol sa kanang pagbalik na sa sesyon dito sa Senado, diin nag-elect ni silang mga chairmanship committee. Ang sakop sa minority nga gipanguluhan nila ni Senador Alan Peter Cayetano, no? Banani og ipatigbabaw gyud ang kuan diha, minority majority, no? Ang minority black dili tagaan og dili pa kupton og mga committee ba? Or kuan lang ka kanang co-chair lang ka. Ang tanan nga mga sakop sa majority mao'y pakupton gyud og mga chairmanship. Pero kagahapon, atol sa pagbalik na sa sesyon dito sa Senado, si Senador Jinggoy Estrada mga kapulso, gihatagan ni og committee ba? Siya mao'y chairperson sa Senate Committee on Electoral Reforms. Samtang si Senador Rodante Marcolita mo'y gihimong chairperson sa Senate Panel on Tourism. Nga bisan kaning duha, mao'y kining na-detain ni karon tungod sa ilahang mga kaso nga plunder. Gitagaan gihapon ni sila og chairmanship. Unya, gipili si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga ang mga chairperson sa committee alang sa iyang grupo ni adtong o kagahapong adlaw aron matubag ang hangyo ni Senate Majority Leader Miguel Subiri. Kini si Senador Mig Subiri. Nga nihangyo ni nga mubalik na sa trabaho bisan pa sa ilang schedule, no? Mao man ni hangyo nga sa wala pang ang kinini ang Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang napili isip chairperson sa Electoral Reforms Panel. So unsa may kuan ani nga gitagaan sila og duha ka mga senador nga sila si Marcolita ug si Jinggoy Estrada nga napriso man ni sila. Ay noon dunan sila mga staff nga maoy mo kuan lang dito, mo pasar og mga balaod nun sa ilahang gikuptan nga komitiba. Makapasar gihapon ni sila og mga balaod nun. Unya tukione sa ilahang mga kauban, uyunan ba or dili, mahimo gihapon. Bisan tuod og tua sila
gipriso na karon tungod aning ilang atubang karon nga kaso nga plunder. So, dunay uban nga mga senator nga gihatagan pod og mga komitiba, no? Nga bisan tuod og kini ni ang uban nga napriso, Marcolita, si Estrada, wa man nooy pagsupak ang mga sakop sa majority block. So, dunay mga gihatagan nga sakop sa minority block. Sila si Senador Pia Cayetano nga mao'y chairperson sa Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Si Senador Christopher Bongo, mao gyapon, mao man iyang gikuptan nga komitiba sa miaging kuan. Siya mo'y chairperson sa Committee on Sports, unya siya pod ang chairperson sa Committee on Youth. Si Senador Loren Ligarda, mao'y chairperson sa Committee on Culture and Arts. Unya chairperson sa Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Unya si Senador Amy Marcos, mao'y chairperson sa Committee on Cooperatives. Unya sa Idol Senador Robin Padilla. Mao'y chairperson sa Committee on Public Information and Mass Media, mga kapulso. Unya siya pod ang chairperson sa Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Sakto ni. Kay convert naman is Muslim si Robin Padilla. Unya si Senador Camille Villar, chairperson sa Committee on Government Corporations and Public Enterprise. Unya si Senador Mark Villar, ang iyang igsuon, maupod ang chairperson sa Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies. Unya si Senador Amy Marcos, doon na sad gitudlo usab siya nga isip Deputy Minority Leader nga naghimo kaniya nga regular nga membro sa tanang komite sa Senado o siya pod ang mupuli usab sa Minority Leader kung kini dili makatambong. Unya si unsa man ni nga si si Cayetano sa ato ning kuanon. Mao na ni ang ilahang mga chairmanship nga gikuptan. Unya sa Committee on Health last year si Senador Bongo man to maoy kupot ni ining maong komitiba, no? Pero karon siya maoy duha ni ang iyahang gikuptan nga komite sa Senado. Committee on Sports, mao ni ang iyahang gikuptan og Committee on Health. Mao bitaw na nga kuan pod si Senador Bongo kaning iyahang malasakit center nga napahimusla ni sa atong mga kaigsuon ng kabus nga zero billing, no? Balance billing sa mga ospital nga dunay gibutang diha nga malasakit. Pero karon siya ray ang iyang gikuptan kining Committee on Sports, wala na ang Committee on Health. Ambot og kinsa ka wa man nabutang diri sa balita. Nga atong nakuha sa Philippine or sa sa kaning inquirer.net. So mao ni ang ilahang kuan gitagaan sila mga komitiba, no? Pero tan-aw na ko murag dili kay ni sa maning uban ang katong mga bugat gyud nga komite tuan ni sa mga sakop sa majority block, mga kapulso. Ingon na man na. Atong oras 52 minutos na pasado alas 11 dali oras.
So ato lang ning kuanon mi kay kaning atong pulso do pamanidugay nga gi-post but ugma puhon ato lang ning basahon niya no ang mga ni comment sa ato ang diri sa ato ang comment section sa official nga Facebook page nato sa Bantay Radio. Lain natong hisgutan mga kapulso. Ang Department of Justice kagahapon mi pahibaw ni nga moabot kuno sa 841 milyones ka pesos nga kantidad sa kwarta ang nabawi kuno sa gobyerno ug tuan ni gi-turnover ngadto sa buhatan sa Bureau of Treasury nga sukad nagsugod ang proseso sa pagbawi sa pondo gikan ni adtong mga gipasanginlan nga nalambigit o gani na nga priso na ning uban nga mga personahe sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Apil na niini ang kadtong kontraktor. Kadtong inila kayo nga si Curly o kadtong iyang asawa nga Diskaya. Nga naaron diha sa lapu-lapu na priso. So usa na ni sa kwintada niining 841 milyones ka pesos nga nabawi kuno sa gobyerno, niining isyo sa or iskandalo sa flood control project sa miaging tuig. Nang matod pa sa DOJ, sa Department of Justice nga, base sa pinakaulahing datos kuno, nga gipahibaw sa tigpamaba sa DOJ nga si Polo Martinez ang kinatibuk ang kantidad kuno mga kapulso nga gibalik sa gobyerno pinaagi sa Land Bank of the Philippines hangtod ni adtong Hunyo 3 sa miaging buwan nagagikan ni sa upat ka mga individual nga gidawat sa Witness Protection Program kining WPP sa ahensya. Doon na may mga nipailawom sa Witness Protection Program, no? Niining nagpadayon nga investigasyon karon sa flood control scandal ni adtong mga gipasanginlan nga nakadawat og mga dagko kayong kickbacks gikan sa mga personnel sa DPWH o sa mga kontraktor. Nga nihatag dito mga malita o sa ba ni? Nihatag dito pabor ni adtong mga project sa flood control nga ghost project, substandard or wa gyud. Kaning ghost project, mao man na. Butangan lang ka dihag dako kayong karatula nga mao ni cost sa project 98 million. Dunay calendar days, pila ka adlaw or pila ka buwan humanon. Dunay cost sa project, dunay kuan diha sa nakadaog nga kontraktor sa bidding. Mora na mo ibutang diha, dako kayo, butangag haligi. Mora na ipakita diha sa publiko. Nga kini mao ni, nahuman na ni. Kaning maong projika pero sa gihimo nga inspeksyon, suswa man di ay. Kadto ra man karatula. Gibutang dito nga, murabag, giilad lang ang publiko, asa man dapita. Hain man dapita ning maong proyekto nga kadako niini sa maong nga pondo nga gigahin sa gobyerno pero wa man ni nato makita kining maong proyekto. Mo na siya ghost project. Maniubra lang ni sa mga kadagkuan sa Department of Public Works and Highways o sa mga kontraktor. Kaya ito ang minilyon nga pondo sa gobyerno sa flood control, tuan na gibulsa na sa mga bagagnaong. Kini ko nung
841 milyones ka pesos nga nabawi sa gobyerno, nagagikan kuno ni sa gitangtang nga undersecretary sa Department of Public Works. Kinsa may secretary ani. Panahon ani nga ni buto ning maong nga isyo. Gikan ni Roberto Bernardo. Ginoo ko tong animal. Mibalik ni sa kinatibuk ang kantidad nga tunga sa bilyon ka pesos. 500 million. Ginoo ko kadakuan ning kwartahan yor. Roberto Bernardo. Pagkadakuan ning kwartahan yor. Bisag kada adlaw mukaon pag atong mga lami kayong pagkaon. Bisag mupuyo pa kag mga high-end nga mga condominium or mga hotels. Di ka kahurot aning kwartahan nyo. Wa pa ni mabulabong ning isuha. Roberto Bernardo, maura ba na himuong state witness ko no? Limang ka ng 500 milyones ka pesos. Perting pagkadakuag yun. Perting dakuag ning kwartaha. Bisag Ginoo ko ning kwartaha. Grabihang kinawatay yun. Pagkabagaag mga naong ning mga animal. Limang ka? Mura kag pangirugan aning kantidara. 500 milyones pesos ang giuli ni Roberto Bernardo mga kapulso nga maoy kanhi undersecretary sa Department of Public Works and Highways. 500 milyones susnyor. Grabihan yor sa. Ugwa pa miingon ang presidente sa iyang zona sa miaging tuig nga, katuningon siya nga, mahiya naman kayo. Wa ba ka masayop ang presidente ni adto nga mahiya naman tayo. Mahiya naman tayo. So, money, 500 milyones kang Roberto Bernardo. Iyahangan og apelido maura man ni. Ang iyang apelido ngan ra pug tawo, Bernardo. Ang ayan ra sa ning kagwang dako. Gisunda ni sa kanhi district engineer kanio. Kanis Henry Alcantara. Mo pildi nagtagpila ka libos kasino. Gabiha ning mga tawhana sakyanan pa imo. Tagpila ka milyon tong sakyanan. Kaingon ka ba nga, grabiha giday no. Ang mga tao ba nga nakahibaw di ay aning ilahang status sa panrabaho ba nga kung masuod ka diya sa DPWH, duta giday kinabuhi nimo no. Mamilyonaryo ka man. Imong sweldo pila ra diya. Og naa sa man salary grade, pila ra salary grade aning Henry Alcantara sa DPWH. Pila ra sweldo, magsweldo kag 50,000 ani. Maka sakyanan ka og kanang mga luho kayo, kanang mga minilyon na nga ang kantidad sa kanang sakyanan, dili oy. Ug magsweldo lang kag 50,000 pesos matag buwan. Kuhaan pa na sa imong loan yor. Pero tanawa siya mo ikaduha nga kinadak-an nga giuli sa gobyerno kani 181.4 milyones ka pesos. Unya ang gisuspenso pod nga National Capital Region District Engineer kanis Gerard Opulencia, bati apog apelyido 140 milyones. Nga maoy tag-iya sa SEMS Construction Trading ug ang tag-iya dai sa SEMS Construction Trading kani si Sally Santos nga murag na apil ni kapriso ron nga ni balik ni sa 20 milyones ka pesos. So, stang grabiha no. Mga bagaag yung naong ning mga tawhana. Ay, grabiha yun. Waaroy mo matuki, no? Waaroy mo mabukog.
Hain naman tong taga Sikihor, be. Nga nadungog nga kusog kayong mamarang diha. Ha? Naay nga mamarangay diha nga taga Sikihor, bangarangan ninyo ni mga tawhana. Ha? Barangan ninyo ni 5 kaning mga kortaha. Oh. Kadagko ani. Sus, kadagko kickbacks mga animal. Wa roy ni sus Ginoo ko. Pagka mga bagagnaw ni mga tuntong dagko O na nga ala serbisyohin ninyo ng inyong kuan diha. Ha? Og makumbikto mo niining inyong kaso nga giatubang karon la. Agwantahan na nyor. Hinaot nga dili ni tagaan og kana bang usaman executive clemency or pardon sa musunod nga mga administrasyon unya. Ha? Naot madugta ning mga tawhana dito sa prisuhan oy. Baga kay ning mga naong. Okay, wala tayo kong oras. Napupos na ang usa ka oras sa atong tulumanon. Sa atong tulumanon karon pulso sa katawhan. Dining adlaw nga Huwebes. Hulyo 20 or Hulyo 30 tuig 2026. Sanga na lang sa ato ang Chief Executive Officer sa Acel Laboratories Incorporated, ang tigama sa Lactopafi Food Supplement. Ug ingon man mga produkto na to sa agriculture products sa nga si Engineer Gigi Sanchez. Atong assistant CEO si Attorney Mikel Sabaliero. Atong station manager si June Carillo. Akong technical partner diri sa Pikas Lawak si Engineer Kinon Sinisa. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod ugma pohon sa susamang takna og istasyon. Maayong udto ug maayong pagpaniudto sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.